Sa isang maulap na hapon sa Cebu City, ay may isang maganda at mabait na dalagang nagngangalang Achi. Siya ay nag-aaral sa isang universidad na kilala bilang City UMaine. Bagong dating siya mula sa Manila para mag-aral dito, dahil mas mura ang tuition fee sa Cebu. Hindi naman ito naging madali para kay Achi, lalo na at mag-isa lamang siyang nagtungo at hindi ito masyadong pamilyar sa mga lugar doon. Ngunit kailangan niyang gawin ito upang makatulong sa pamilya at makapagtapos ng pag-aaral. Isang araw, nasa boarding house si Achi at nag-aayos ng mga gamit nang biglang nag-chat sa kanya si Grace, ang kaibigan niya mula nung high school pa. "Hoy friend, nabalitaan kong nasa Cebu ka na. Kamusta na yung unang araw mo dito? Sino kasama mo?" Sunod-sunod na tanong ng kanyang kaibigan, kahit napangiti na lamang si Achi. "Ako lang ang mag-isa dito friend, at saka okay lang naman ang Cebu. Medyo mapayapa kumpara sa Manila." Ngiting tugon naman ng dalaga. "Hindi bale, huwag kang mag-alala Achi, paniguradong mag-i-enjoy ka rito. Pre ka ba bukas? Pupuntahan kita yan at ipapasyal kita sa mga kilalang pasyalan dito sa Cebu." Excited na mensahe ng kanyang kaibigan, kahit walang pagpilian si Achi kung hindi ang sumang-ayon sa plano ng kaibigan. Kinabukasan ay namasyal nga si Achi kasama ang kaibigan at hindi niya maitatanggi na nag-enjoy talaga siya. Nakumpirma niya rin na maraming ang magagandang pasyalan sa Cebu sa tulong ng kaibigan niyang si Grace. Isang araw ay dumating na nga ang araw kung kailan nagsisimula na ang unang pasukan. Medyo kinakabahan si Achi, ngunit hindi siya nagpatinag at mas pinanatag ang kalooban. Lunchtime na nang nasa kantina si Achi at kumakain. Napagpasya niyang i-chat ang kanyang kaibigang si Grace at kamustahin. "O Hachi, kamusta ang unang araw mo sa pasukan?" Tanong ng kanyang kaibigan. "Okay lang, medyo naninibago pero enjoy pa rin naman. By the way, saan ka nga pala nag-aaral Grace?" Tanong naman ni Achi. "Sa City UMaine. Ikaw ba? Saan ka ba nag-aaral?" Dahil sa sagot ni Grace, ay hindi mapigilan ni Achi na magulat at hindi makapaniwalang pareho lang pala sila ng paaralang pinapasukan. "Seriously? Nasa City UMaine rin ako. Schoolmate lang pala tayo Grace." Masaya at tuwang-tuwang tugon ni Achi. "Wow, mabuti naman kung ganon. O sabihin mo na lang sa akin kapag may mga kailangan kang libro ha. Marami akong libro dito at hindi ko naman ginagamit." Mensahe ni Grace. "Actually, tamang-tama kasi need ko talaga ng PE book. Baka meron ka dyan." "Oo, meron ako ditong books about PE. Sa'yo na tong lahat. Kita tayo bukas sa may ROTC office ng campus ha. Bukas ng 4 PM. Tugon ni Grace na ikinatuwa naman ng dalaga. Sige, the best ka talaga Grace. Kita-kits tayo bukas ha." Kinabukasan, matapos ang kanilang klase, ay nagtungo nga si Archie sa ROTC office, kagaya ng napag-usapan nilang magkaibigan. Ilang minuto muna siyang naghintay at nagchat na sa kaibigan. "Grace, nasaan ka na? Nandito na ako malapit sa ROTC office." Mensahe niya sa kanyang kaibigan. "Sige, papunta na ako dyan." Tugon naman ito. Ilang segundo ang nakalipas matapos siyang mag-chat, ay naaninag na ni Achi sa di kalayuan ng kaibigan niyang si Grace na kumakaway-kaway pa sa kanya. Pansin niya pang may kasama itong hindi pamilyar na binata. "Hey Achi, kanina ka pa ba nandito? Sorry at pinagantay kita." Pagsasalita ni Grace. Kahit mabilis na umiling si Achi at ngumiti. "Okay lang Grace, ano ka ba?" Giting sabi ni Achi. Kahit ngumiti na rin ang kaibigan niya. "O siya nga pala, ito nga pala ang mga libro, bit-bit ni Reggie." Wika ni Grace na tinutukoy ang mga libro ng PE na bit-bit ng binatang kasama nito. Nahihiyang tinanggap ito ni Achi mula sa binata. "By the way Reggie, siya pala si Achi ang kaibigan ko." Ngiting sabi ni Grace kaya muling humarap ang binata kay Achi at ngumiti. "Hi miss, ako nga pala si Reggie." Pagpapakilala ng binata, sabay lahad ng kamay sa harapan niya. "Hi Reggie, ako nga pala si Achi." Diretsong tugon ni Achi at nakipagkamay na rin sa binata. Pansin ni Achi ang kakaibang tingin at ngiti sa kanya ng binata, ngunit hindi niya ito masyadong pinagtutuunan ng pansin, lalo na at may nobyo na siya. Isang araw ay nagtungo si Grace sa boarding house ni Achi
at masaya silang nag-uusap habang ginagawa at nagtutulungan sa schoolworks nila. Anyways, anong tingin mo sa kaibigan ko, Achi? Nakangising tanong ni Grace kahit nalilitong lumingon si Achi sa kaibigan na para bang hindi niya ito maintindihan. Sinong kaibigan? Anong ibig mong sabihin, Grace? Nalilitong tanong ng dalaga kahit mas lalong lumapit sa kanya si Grace na nakangisi. Si Reggie ang tinutukoy ko. Ano, pogi ba? Anong tingin mo sa kanya? Pasok ba siya sa standards mo? Tanong muli ni Grace sa kanya na may kinikilig pa. Ano bang pinagsasabi mo, Grace? Wala akong paki sa mga ganyan. Alam mo naman na may boyfriend na ako, hindi ba? Seryosong sabi ni Achi. Kahit napahirap na lamang kaibigan na tumarap sa kanya. Hay naku, Achi. Ano ba kasing nakita mo sa lalaking yon at palagi ka nang nakadikit sa kanya? Reklamo ni Grace kahit natawa na lamang si Achi at tumarap sa kaibigan. Grace, mahal ko yung tao at ayaw kong saktan siya. Tugon ni Achi. Kahit napabuntong hininga na lamang ang kaibigan niya at tumango. Okay, sige, buhay mo yan eh. Pero sagutin mo muna ang tanong ko. Pogi ba si Reggie? Muling umisi ang kanyang kaibigan. Sakto lang. Pwede na? Sagot ni Achi na para bang pinag-iisipan ng mabuti ang isasagot. Mas lalong lumawak ang ngiti ng kaibigan niyang si Grace at saka ito kinilig. Natawa na lamang si Achi at umiling sa inasta ng kanyang kaibigan. Lumipas ang ilang araw at buwan ay naging mabuti at maayos ang pag-aaral ni Achi sa Cebu at naging kampante na. Ngunit isang araw ay kinakailangan nilang maghiwalay ng nobyo niya, lalo na at nalaman ng pamilya nila na ang lola niya at ama ng nobyo niya ay magpinsan pala. Kahit masakit ay kinakailangan nila itong gawin. Nag-iisang umiiyak si Achi nang biglang lumapit sa kanya at marahang tinapik ang kanyang balikat ng kung sino. Agad na napalingon si Achi at nakita niya si Reggie na nag-aalalang nakatingin sa kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Tanong nito. Hindi ka agad nakapagsalita si Achi at sa halip ay mas umiyak na lamang siya. Mabilis rin naman siyang nilapitan ni Reggie at marahang niyakap. Shh! Okay lang yan, Achi. Iiyak mo lang yan. Nandito lang ako para sa'yo. Bulong ni Reggie. Nang dahil sa malumanay na boses ng binata, ay natulungan ni Achi na pakalmahin ang kanyang sarili. Simula noon, ay madalas na siyang pinapasaya ni Reggie. Madalas na silang nagchat at magkasama palagi. Kung nasaan si Achi, ay malamang naroon rin si Reggie. At kung kailangan ni Achi ng makasama, ay walang pagdadalawang isip na darating kaagad si Reggie upang siya ay samahan. Hanggang sa lumipas na nga ang maraming panahon, ay napagpasyahan ng binatang si Reggie na umamin sa tunay niyang nararamdaman sa dalaga. Achi, may sasabihin sana ako sa'yo. Panimula na Reggie, kahit inosenteng lumingon si Achi sa binata na ngayon ay halatang kinakabahan. Ano yun, Reggie? Tanong ni Achi. Alam kong magugulat ka sa sasabihin ko sa'yo ngayon, Achi, pero sa tingin ko ay kailangan mo lang malaman ito. Ang totoo kasi niyan ay gusto kita, Achi. Pag-amin na Reggie, kahit hindi ka agad nakapagsalita ang dalaga. Ay hindi, mali pala. Hindi kita gusto, Achi, dahil mahal na kita. Mahal na kita. Kinakabahang ngumiti si Reggie habang tulala pa rin si Achi at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Totoo ba talaga yan, Reggie? Hindi ka ba nagsisinungaling? O baka naman trip mo lang yan, ha? Pagpapanigurado ni Achi, kahit natawa na lamang si Reggie at tumango. Seryoso na ako sa nararamdaman ko para sa'yo, Achi. Sigurado rin ako na tunay itong nararamdaman ko para sa'yo. Kahit sana ay mabigyan mo ako ng pagkakataong payagan akong mahalin ka. Ngiting sabi ni Reggie, kahit napangiti na lamang rin si Achi. Sobrang saya ni Achi sa mga nangyayari, lalo na at kumpirmado na pareho silang nararamdaman ng binatang si Reggie. Hindi nagtagal ay naging sila na, ngunit hindi niya pa ito ipinaalam sa mga magulang. Naging masaya ang samahan nila Reggie at suportado naman ang kaibigan niyang si Grace. At dahil nga isa si Reggie sa ROTC, walang pagdadalawang isip na ipinakilala si Achi sa mga kaibigan at kasamahan nito sa ROTC, na para bang ipinagmamalaki siya ni Reggie at proud na proud sa relasyon nilang dalawa. Naging kaibigan na rin ni Achi ang iilang mga kaibigan ni Reggie at welcome na welcome siya sa grupo ng binata. Umabot ng 1 taon ang relasyon nilang dalawa. Nakabili na rin ng binatang si Reggie ng motor at sobrang saya nilang dalawa,
lalo na at maaari na silang gumala ng walang kahirap-hirap sa transportation. Ngunit isang araw, habang sila ay nakasakay sa motor, ay bigla silang nadisgrasya. Bumangga sa kanila ang isang sasakyan na may nagmamanehong lasing na driver. Buti na lamang ay walang masyadong masamang nangyari sa dalawang magkasintahan, at yon ang unang pagkakataon na nakilala ni Archie ang pamilya ni Reggie. Nalaman rin ng mga ito ang patungkol sa relasyon nila ni Reggie. At sa hindi inaasahan, ay agad siyang natanggap sa pamilya ng binata na ikinatuwa naman ni Archie. Hindi niya inaasahan na agad siyang matatanggap sa pamilya nito at tinanggap pa na parang isang pamilya na. Isang buwan pa ang nakalipas ay muli na naman silang nadisgrasya sa motor. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malala ang nangyari. Nagkaroon ng malaking sugat sa paa si Archie at naputol ang ugat nito dahilan kaya't kinakailangan itong operahan sa mas lalong madaling panahon. Dahil sa takot, ay agad nila itong ipinaalam sa pamilya ni Archie. At ito ang naging dahilan kung bakit nalaman na rin ng pamilya ng dalaga ang relasyon nila ni Reggie. Galit na galit ang pamilya ni Archie dahil sa nangyari at sinisisi nila si Reggie sa nangyari sa kanya. Ngunit ipinagtatanggol ni Archie ang kanyang nobyo at pinaliwanag na wala itong kasalanan sa mga nangyayari sa kanya. Sorry sa nangyari, Archie Nakayo kong sabi ni Reggie na para bang inangkin nito ang lahat ng masasamang nangyari sa kanila. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan dahil hindi mo ito kasalanan, okay? Hindi natin pinlano na mangyari ito kahit walang may kasalanan. Kalmadong sabi ni Archie. Kahit napalingon na lamang sa kanya si Reggie na may kalungkutan sa mga mata. Pero nasaktan ka ng dahil sa aksidente. Pansamantala kang hindi makakapaglakad ng maayos. Sana ako na lang ang nasugatan. Sana ako na lang ang naoperahan. Puno ng kalungkutang sabi ng binata. Kaya't marahang hinawakan ni Archie ang pisngi ni Reggie at iniharap sa kanya. Mas lalo kong masasaktan kapag nakikita kitang nasasaktan, Reggie. Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Kaya't huwag kang magdasal na ikaw sana ang nasaktan dahil mas triple ang mararamdaman kong sakit kapag ikaw na ang nasasaktan. Wika ni Archie. Sandali silang nagkatitigan at ngumiti. Marahang hinalikan ni Reggie ang labi niya at niyakap ng napakahigpit. Mahal na mahal rin kita, Archie. Mananatili ako palagi sa tabi mo hanggang sa gumaling ka na at makalakad ka na ulit. Ngiting sabi ni Reggie na tinanguhan naman ng dalaga. Kagaya ng sinabi ni Reggie ay siya na mismo ang nag-alaga kay Archie sa ospital. Siya ang nagpapakain at sinusubuan niya pa ito lalo na at mahina pa ang katawan ng dalaga. Kapag kinakailangang magbanyo ni Archie, ay kinakarga siya ni Reggie at sinasamahan upang makasiguradong safe ang nobya. Halos nagmumukha na silang mag-asawa dahil sa sobra nilang kaswitan at pangangalaga ni Reggie kay Archie. Hanggang sa maaari nang makalabas sa ospital ang dalaga. Ngunit si Reggie ay wala pa ring tigil sa pag-aalaga sa nobya. Medyo paika-ika pa rin at hindi pa masyadong makapaglakad ng maayos si Archie. Kaya't palagi siyang inaalalayan ni Reggie kahit saan siya magpunta. Tinutulungan si Archie ng kanyang nobyo at sa kabila ng kanyang karamdaman ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral sa tulong at suporta ni Reggie sa kanya. Kahit hindi masyadong nakakapaglakad si Archie ay gumawa pa rin ng paraan si Reggie na makapagpatuloy sa pag-aaral ang nobya. Agad nang nag-rent ng unit si Reggie na malapit lang sa paaralan at inalalayan siya nito. Paakyat at pababa sa building na pansamantalang tinutuluyan ni Archie. Hatid sundo rin siya ng nobyo at halos hindi na ito mawala-wala sa tabi niya. Hanggang sa nakapagtapos na nga sila ng pag-aaral sa kolehiyo at todo suporta pa rin si Reggie kay Archie. Naging mas open na rin ang dalawang magjowa sa kani-kanilang pamilya na para bang sila ay mag-asawa na. Kapag may outing ang pamilya ni Reggie ay palaging kasama si Archie. At hindi siya papayag na hindi ito kasama sa kasiyahan at samahan ng mga ito. Halos perpekto na ang kanilang relasyon at kasal na lamang ang kulang. Ngunit dumating ang panahon na kinakailangan ng mag-training ni Reggie sa pagiging army. Kaya naman pansamantala muna silang hindi makikita ng kanyang nobya sa loob ng isang taon. Naging challenging ito para sa dalawa. Ngunit panatag sila na hindi ito magiging hadlang sa pagmamahala nilang dalawa. Babalik ako para sa iyo, Archie. Kaya hintayin mo ako, ha? Okay ba yun sa'yo? Halos pabulong na sabi ni Reggie sa kanya. Huminga ng malalim si Archie at tumango sa kanyang nobyo.
Hihintayin ko yon. Basta't bumalik ka lang sa akin ha. Mahal na mahal kita, Reggie. Ngumiti si Reggie sa sinabi ng nobya at marahang hinalikan. Mahal na mahal rin kita, Achi. Pangako, babalik ako. Nakangiting bulong ni Reggie sa kanya bago ito tuluyang umalis. Naging mas focus na rin sa pagtatrabaho si Achi habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang pinakamamahal na nobyo. Matapos ang 1 taong walang pagkikita, ay bumalik na nga si Reggie at kitang-kita ni Achi ang pagbabago ng katawan ng kanyang nobyo na halatang galing sa pagod na misyon. Agad na ikinuwento ni Reggie ang mga pangyayari habang siya ay nasa training at aliw na aliw namang nakikinig si Achi sa kwento ng binata. Naging mabuti pa rin ang samahan nila hanggang sa isang araw ay biglang nagbago ang binata. Reggie, mukhang maagang matatapos ang trabaho ko ngayon. Tara, gala tayo mamaya. Masaya at excited na sabi ni Achi. Sorry pagod kasi ako Achi . Sa susunod na lang. Walang kaemo-emosyong sabi ni Reggie. Kahit bahagyang nalungkot si Achi, ngunit naiintindihan na rin naman niya ang kanyang nobyo. Lalo na at meron na itong responsibilidad bilang isang nagtuturo ng ROTC. Lumipas ang ilang araw, ay napansin ni Achi na hindi na sila masyadong nakikita ng binata. Aaminin niyang masyado siyang naging busy ngunit may oras pa naman siya para sa kanilang dalawa. Pansin niyang naging iba na rin ang pakikitungo ni Reggie sa kanya na para bang nawawalan na ito ng gana. Reggie, gusto mo bang masahe? Tanong ni Achi habang sila ay nasa kanilang kwarto. Tutok sa cellphone ng nobyo at halos hindi siya napapansin. Nakaramdam ng takot si Achi na para bang dumating na ang pagkakataong kinakatakutan niya. At ito ay ang iwanan siya na Reggie. Sa kabila ng mga napapansin na pagbabago na Reggie, ay naging kalmado pa rin si Achi at pinaparamdam niya pa rin sa nobyo na mahal niya ito. Ngunit dumating ang araw na bigla na lamang nakipag-break ang binata sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang nangyari ang mga bagay nito. Nagtangka pang magpakamatay si Achi para lamang hindi siya iwanan na Reggie. Ngunit sa uli, ay wala na talagang gana si Reggie sa kanya. Duda niya ay may bago na si Reggie at ipinagpalit na siya sa kung sinong babae. Sinubukan niya pa itong tanungin ngunit sumagot ito na laro-laro lamang niya ang pagkakagusto niya sa ibang babae at huwag siyang papakialaman. Halos hindi na maintindihan ni Achi kung bakit nagkakaganito si Reggie sa kanya. Pati ina na Reggie ay nasasaktan na rin sa mga nangyayari. Masakit para sa ina na Reggie na makitang biglang nagbago ang ugali ni Reggie. Isang araw, ay naging opisyal na rin na hiwalay sina Reggie at Achi. Si Reggie ay nakipaghiwalay kay Achi. Sobrang sakit para sa dalaga na basta-basta na lamang tinapo na Reggie ang kanilang samahan na halos maglilimang taon na. Para bang wala lamang ito para kay Reggie at mas pinili ang iba kaysa sa kanya. Ayaw sana ng ina na Reggie na lumayo si Achi, ngunit wala na silang magagawa pa. Reggie, bakit? Bakit bigla mo na lang naisipang iwan ako? Umiiyak na tanong ni Achi. Halos hindi na rin makatingin ng diretso si Reggie sa kanya. Matagal ko na sana itong ginawa, Achi, at ngayon lang ako nagkalakas ng loob na gawin ito. Alam kong masakit pero ito ang sa tingin ko ang tama. Hindi na kita mahal at sana hindi mo na ipilit ang sarili mo sa akin. Walang kaemo-emosyong pag-amin ni Reggie, kaya't mas lalong lumuha si Achi. Para bang sinaksak ng paulit-ulit si Achi at hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa bigat na nararamdaman. Gusto niyang umiyak ng umiyak as if mamahalin siya muli ni Reggie dahil sa pag-iyak niya. Ngunit sarili lamang niya ang niloloko niya dahil alam niyang hindi na babalik ang Reggie na mahal siya at handa siyang suportahan sa kahit anong gawin niya. Ang sakit, Reggie. Ang sakit ng ginawa mo sa akin ngayon. Binigyan mo ako ng assurance na hindi ka mawawala sa tabi ko at habang buhay ang pagmamahalan nating dalawa. Tinulungan ko ang sarili kong mahalin ka ng buong buo, pero iiwan mo lang pala ako sa ere. Ang kapal ng mukha mo para saktan ako ng ganito nang walang sapat na dahilan. Hagulgol na sabi ni Achi, ngunit hindi man lamang natinag si Reggie na para bang wala nang pakialam sa kanya. I'm sorry, Achi. Tipid na sabi ni Reggie na para bang tinatapos na ang lahat ng ugnayan nilang dalawa. Hindi na ikaw ang Reggie na kilala ko, na minahal ko at minamahal ako. Nagbago ka na nga talaga. Huwag kang mag-alala. Dahil sisiguraduhin kong hindi ako ang mawawalan sa pagtatapos ng relasyon natin na ito.
Dahil lang tunay na mawawalan ay walang iba kung hindi ikaw, Reggie. Dahil wala ka nang mahanap na babaeng katulad ko na tatanggapin ka ng buong buo at mamahalin ng sobra-sobra. Naalala mo pa bang sinabi ko sa'yo dati na mas triple ang mararamdaman kong sakit kapag ikaw na ang nasasaktan? Kaya't ngayon, hindi na kita pipilitin pa. Mahirap na ring ipaglaban ang taong hindi na lumalaban. Umiiyak pa rin sabi ni Achi. Matapos niya yung sabihin, ay iniwan na nga siya na Reggie. At mag-isa na lamang siyang umiiyak. Talagang wala nang pakialam ang binata sa kanya. At sobrang sakit ito para kay Achi. Simula noon ay naging malungkot na ang buhay ni Achi. Iniiwasan na rin niya ang pamilya ni Reggie. At pilit na pinapatatag ang sarili na ngayon ay nag-iisa na lamang. Gusto niyang lumaban para sa kanyang sarili. At pilit na kinakalimutan ang sakit na nararamdaman para kay Reggie. Mas naging focus na si Achi sa kanyang sarili at pati na rin sa kanyang pagtatrabaho. Mahirap man ito para sa kanya, ngunit ito lamang ang tamang gawin upang mabilis na maghilom ang sugat sa puso niya. Isang taon na ang nakalipas at hindi pa rin makalimot si Achi. Ngunit unti-unti na rin niyang naaayos ang kanyang sarili at unti-unti nang bumabalik ang ngiti sa kanyang labi. Isang araw sa coffee shop, ay mag-isang nagkakape si Achi habang nakatanaw ng mapayapa sa labas. Muli niyang naalala ang mga panahon na halos pinagdarasal niya na bumalik muli si Reggie sa kanya at muli silang magmahalan ngunit hindi na talaga nangyari ang pagbalik ni Reggie. Alam niyang mas maganda na ang plano ng Panginoon para sa kanya ngayon. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin na lamang ito. Sa gitna ng pag-iisip ni Achi ay bigla na lamang may lumapit sa kanya na isang binata at nagpaalam kung pwede bang makiupo sa harapan niya. Nagdadalawang isip ang sumagot si Achi, ngunit sa huli ay pumayag siya at ngumiti rito. Pasensya ka na miss ha, wala na kasing ibang mauupuan eh, ang daming customer. At saka nakita kita dito na mag-isa lang, kahit napagpasyahan kong lumapit na lang sa'yo. Nakangiting sabi ng binata na tinawa na lamang ni Achi at sandaling ngumiti. Wala nang plano si Achi na kumausap sa mga binata at sa ngayon ay takot na siyang magmahal muli. Kahit kapag nararamdaman niyang may plano sa kanya ang mga binatang lumalapit sa kanya, ay iniwasan niya ito at nilalayuan. Ako nga pala si Eliseo. Ikaw miss, anong pangalan mo? Pagsasalita muli ng binata, sabay lahad ng kamay sa harapan niya. Huminga ng malalim si Achi at tumayo sabay bitbit ng kanyang kape. I'm sorry, hindi ako interesado. Bye. Mabilis na sabi ni Achi at umalis na sa lugar na iyon. Umuwi na lamang sa bahay si Achi at nanood ng K-drama. Ito na ang naging libangan niya lalo na ngayong single na siya at hindi na may tatangking nag-e-enjoy na rin siyang mag-isa at walang pinoproblema. Kinabukasan ay maagang pumasok sa trabaho si Achi, ngunit laking gulat na lamang niya nang muli niyang nakita ang binatang nakita niya kahapon. Homie Suplada, dito ka pala nagtatrabaho? Nakangiting tanong ng binata sa kanya. Kaya tumaas ang kilay ni Achi. Sinusundan mo ba ako ha? Taas kilay na tanong ng dalaga. Sorry, kalma ka lang. Hindi kita sinusundan. Last month lang akong nag-apply sa kumpanyang ito at ngayon ang unang araw ko sa trabaho. Nakakatuwa nga eh at nandito ka pala. What a coincidence, right? Masayang sabi ng binatang si Eliseo. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Achi at akma na sanang tatalikuran ng binata nang muli siyang tawagin ito. Wait miss, naiwan mo kasi ang panyo mo kahapon, kaya isasauli ko na rin ito sa'yo. Habol ng binata sabay bigay ng panyo ni Achi. Hindi nagsalita si Achi at tahimik lamang na tinanggap ang panyo. Lumipas ang ilang araw ay panay papansin ng binata sa kanya. Kahit hindi interesado si Achi, hindi niya ito kinakausap at pinapansin. Isang araw, kinakailangang magtungo sa 6th floor ng building ni Achi dahil meron siyang kukunin. Nang bumukas ang elevator, ay nakita niya ang binatang si Eliseo na maraming bitbit na papel at mukhang inuutusan itong mag-print. Nang makita siya nito, ay agad itong umiti at binigyan siya ng espasyo upang pumasok siya sa elevator. Walang ibang napagpilian si Achi kung hindi ang pumasok na rin sa elevator kasama si Eliseo. Sila lamang dalawa sa loob nito at tahimik lamang ang dalaga. Ang ganda mo ngayon, Miss Achi, ngiting sabi ni Eliseo. Ngunit walang kibo pa rin si Achi. Maya-maya
ay bigla na lamang tumigil ang elevator at namatay ang lahat ng ilaw. Dahil sa takot ay napaupo si Achi at saka napapikit. Mabilis rin siyang nilapitan ni Eliseo na para bang sinisigurong okay lamang siya. Okay ka lang ba, Miss Achi? Nag-aalalang tanong ni Eliseo. Natatakot ako. Nakapikit pa rin sabi ni Achi at halos hindi na makatayo sa takot. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako para sa'yo. Bulong ni Eliseo sa kanya. Muling bumalik sa kanyang alaala kung kailan sinabihan siya ni Reggie ng mga ganitong salita. Ngunit sa uli ay iniwan pa rin naman siya. Agad na tinulak ni Achi ang binatang si Eliseo. Dahilan kaya't nagulat ito. Huwag kang magsalita ng ganyan kung hindi mo kayang panagutan. Walang kaemo-emosyong sabi ni Achi. Seryoso ako, Miss Achi. Hindi kita iiwan dito hanggat hindi tayo makalabas dito ng safe. Seryosong sabi ni Eliseo. Ngunit natawa na lamang si Achi. As if kaya mo kong iwan dito. Nasa loob naman tayo ng elevator. Siyempre wala kang ibang lalabasan. Dahil natrap tayo dito at dapat lang nasabay tayong makalabas dito ng buhay. Natatawang sabi ni Achi. Kit napakamot na lamang sa ulo ang binata at saka ngumiti. Ay oo nga pala. Pasensya ka na ha. Nahihiyang sabi ni Eliseo. Kit napailing na lamang na tumawa si Achi sa binata. Habang hinihintay na dumating ang emergency, ay hindi maiwasan ni Achi na makipag-usap at pansinin ng binata. Naging maganda ang pag-uusap nila sa loob ng madilim na elevator at ngayon niya lamang napansin na masarap rin palang kausap ang binata na para bang bawat salitang binibigkas ni Achi ay importante para kay Eliseo. Para bang nakikinig sa isang kanta si Eliseo sa tuwing nagsasalita si Achi. Maya-maya ay napagpasya ni Achi na tumayo muna dahil nangangalay na rin ang mga paa niya kakaupo. Habang siya ay tumatayo ay bigla na lamang gumalaw ang elevator. Dahilan kung kaya't natumba siyang muli at nawalan ng balanse at natapon ang sarili sa katawan ng binatang si Eliseo na mabilis naman siyang nasalo. Sandali silang nagkatitigan hanggang sa bigla na lamang bumukas ang elevator kaya't mabilis na lumayo si Achi at naninag na nila ang iilang emergency team na tumulong sa kanilang makalabas. Simula noon ay naging maayos na ang pagkakaibigan ni Achi at Eliseo. Unti-unti na ring nakalimot si Achi sa mga pinagdaanan niya noon kasama si Reggie. Hanggang sa isang araw, ay biglang umamin si Eliseo sa kanyang nararamdaman. Sobrang kinabahan si Achi sa pag-amin ng binata dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa siya handa upang buksan muli ang kanyang puso. Pinayagan niya lamang itong manligaw, ngunit hindi niya pa ito sinasagot. Handa rin namang maghintay kahit gaano katagal si Eliseo. Kaya't masaya si Achi sa pagiging maunawain ng binata sa kanya. Isang umaga habang sila ay nasa parke at masayang nag-uusap, ay bigla na lamang lumitaw sa harapan ni Achi si Reggie. Nagmumukha na itong malungkot at miserable. Reggie? Gulat na tawag ni Achi. Ngayon niya lang ulit nakita ang kanyang ex-boyfriend. Achi, siya na ba ang bago mo? Diretsong tanong na Reggie sa kanya. Ano naman ang paki mo kung siya ang bago ko? Wala na tayo at wala na akong pakialam sa'yo. Walang prenong sabi ni Achi. Pre, iwan mo si Achi. Wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi pa natatapos ni Eliseo ang kanyang salita nang bigla na lamang siyang sinaktan na Reggie. Reggie, ano bang problema mo? Bakit pag bigla-bigla ka na lamang nananakit? At bigla-bigla ka na lamang sumusulpot dito? Galit na sigaw ni Achi habang inaalalayang makatayo si Eliseo. Na ngayon ay namumula ang labi. Achi, I'm sorry. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo noon. Alam kong nasaktan kita at kasalanan ko ang lahat ng yon. Pinagsisisihan ko ng mga nagawa ko sa'yo noon. Kaya please, bumalik na tayo sa dati. Mahal na mahal kita. Halos lumuhod at umiiyak na sabi ni Reggie sa harapan ni Achi. Hindi nakapagsalita si Achi, lalo na at nakita niya ang pagsisisi at lungkot sa mga mata ni Reggie. Reggie, tapos na tayo hindi ba? Ilang ulit akong nagmakaawa sa iyo noon at pilit kong ipinaglaban ang relasyon natin. Pero anong ginawa mo? Di ba binaliwala mo lang ako? Hinayaan mo akong lumabang mag-isa hanggang sa mapagod na ako at wala nang matira sa akin. Malungkot na sabi ni Achi. Kasalukuyang pa ring nakaload si Reggie sa harapan ni Achi at umiiyak na nagmamakaawa. Marahang inawakan ng binata ang kamay niya na pilit na inaagaw ni Achi. I'm sorry. Please, bumalik ka sa akin. Ikaw na lamang ang meron ako.
Hagulgol na sabi na Reggie habang nakayakap sa bewang ni Achi. Hindi napigilan ni Achi na umiyak, hindi dahil gusto niyang bumalik kay Reggie, kung hindi dahil wala na siyang nararamdaman pang pag-asa para sa kanila ni Reggie. Sarado na ang desisyon niyang hindi na bumalik kay Reggie. Ayaw niya nang masaktan kaya pilit niyang tinanggal ang braso ng binatang nakayakap sa bewang niya at inalayo sa kanya. Goodbye Reggie, masaya na akong malaya sa mapait na dinanas ko dahil sa'yo. Kit please, lubayan mo na ako dahil hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na ako babalik kailanman. Hindi ko hayaang sirain mo na naman ang masayang buhay ko. Matapos iyong sabihin ni Achi, ay mabilis niyang nilapitan si Eliseo at umalis na sa lugar na iyon. Siya pala ang ex mo? Tanong ni Eliseo na tinanguan ni Achi. Okay ka lang ba? Baka gusto mo muna siyang kausapin. Nag-aalalang tanong ni Eliseo sa kanya. Ngumiti naman si Achi at umiling. Hindi na. Naubos na ang lahat ng mga salitang nasabi ko sa kanya noon. Ayaw ko nang ulitin pa ang mga salitang binaliwala niya lamang noon. Desididong sabi ni Achi, kahit malungkot nang umiti si Eliseo sa dalaga na halatang nag-aalala para sa kanya. Achi, ipinapangako ko sa'yo na hindi kita sasaktan kagaya ng ginawa sa'yo ng lalaking yun. Pangako ko yan sa'yo, Achi. Ngumiti si Achi sa sinseridad na sinabi ng binata. Simula noon ay naging mas maayos na ang sanamahan na Achi at Eliseo. Hindi na rin nakikialam si Reggie sa buhay ni Achi. Umabot ng 1 taon bago sinagot ni Achi si Eliseo. Tunay ngang handa itong maghintay para sa kanya. Marinig lamang ang matamis niyang oo. Naging mas masiyahin na si Achi at naging mas maganda na rin ang relasyon nila ni Eliseo. Naging kampante na rin siya rito at panatag siya na hindi siya iiwan ni Eliseo. Ramdam niyang si Eliseo na nga talaga ang lalaking makakasama niya habang buhay. Ibang-iba ang pakiramdam niya kapag kasama niya ang binata. Ibang-iba kumpara noong sila pa ni Reggie, na para bang nakikita niya na ang future niya sa tuwing nag-uusap sila at magkasama silang dalawa ni Eliseo. Mahal na rin nila ang isa't isa at masaya sila sa kung ano sila ngayon. Hindi nagtagal ay inalok na rin si Achi ni Eliseo na magpakasal. Hindi naman makapaniwala si Achi sa mga nangyayari at masaya siya sa sorpresa ng nobyo para sa kanya. Mukhang matagal na itong pinaghandaan ni Eliseo at gustong-gusto na siyang makasama nito habang buhay. Hindi na pinatagal pa ni Achi at sumang-ayon na siya sa kasal na alok ni Eliseo. Sobrang saya nilang dalawa sa bagong yugto ng kanilang buhay. Bago ang araw ng kasal, ay muling nagkita sina Achi at Reggie upang mag-usap ng mabuti. Kamusta ka na? Panimula ni Achi. Nasasaktan pero okay lang. Nakikita kitang masaya, kaya't okay na ako doon. Malungkot na sagot na Reggie, kaya't malungkot ring ngumiti si Achi. Siguro nga, may dahilan kung bakit hindi tayo magkasama sa huli, Reggie. Tama nga sila na mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa tao. Naging mas masaya ako sa buhay ngayon at naging mabuti ang relasyon namin ni Eliseo. Ikaw, baka may mas maganda ring mangyayari sa buhay mo habang wala ako. Kitintayin mo na lamang yon. Lahat tayo ay may kanya-kanyang swerte sa tamang panahon. Ngiting sabi ni Achi, kaya tumarap si Reggie sa kanya at tumangutango. Wala na ba talagang pag-asa, Achi? Halos naiiyak na bulong ni Reggie sa kanya. Ngumiti si Achi at marahang hinawakan ng kamay ni Reggie. Masaya na ako sa buhay ko, Reggie. Sana ikaw rin. Goodbye, Reggie, ha? Salamat sa lahat ng pagmamahal na pinadama mo sa akin noon. Nang dahil sa'yo, ay marami akong natutunan. Paalam, Reggie. Nakangiting sabi ni Achi at iniwan na ang binata. Hindi pinagsisisihan ni Achi ang mga desisyon niya. Lalo na at makakasama na niya habang buhay si Eliseo na naging mabuting asawa at ama ng kanilang 2 anak. Sobrang saya ng buhay ni Achi ngayon at dahil iyon sa mga naging desisyon niya sa buhay at pagsunod sa plano ng Panginoon para sa kanya.